Sa bawat takip ng mikropono, may mga huni at kwento ng Pilipinas na naririnig. Himig ng pinagkakatiwalaang nais may parating sa sambayanan. Sa Pilipinas, ang radyo ay hindi lamang boses ng balita at musika, ito rin ang tinig ng kultura at kasaysayan. Sa loob ng dekada, ang radyo ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Radyo sa Pilipinas ay unang pinakilala noong panahon ng kolonyalismong Amerikano. Ang pagsasempapawid sa radyo ay musbong bilang isang negosyong pangkomersyo nung makarating ito sa Maynila noong 1920s. Ang mga negosyanteng Amerikano ang nagpakilala ng mga radyo bilang isang plataporma para isulong ang produktong Amerikano sa mga Pilipino. Si Henry Herman, ang Amerikanong kinikilalang nagpatupad ng mga unang eksperimento sa komersyal na pagsasempapawid sa Pilipinas. Nagsimula si Herman ng mga test broadcast mula sa 3 istasyon noong Hunyo 1922. Bilang kolonya ng Estados Unidos, tinanggap ng Pilipinas ang mga American call letters na KZ para sa mga istasyon nito. Sa katapusan ng 1920s, iba pang mga istasyon ang dumating at naglaho, na may 2 natira lamang hanggang sa sumunod na dekada, ang KZIB at KZRM ng Radio Corporation of the Philippines o RCP. Noong 1929, itinatag ng RCP ang KCRC sa Cebu City, ang unang istasyon sa labas ng Maynila. Sa katapusan ng dekada, may 4 na istasyon, 2 ang pag-aari ng mga Amerikano at 2 naman ni Jose Amado Araneta, ang unang pangunahing Filipino player sa negosyong broadcasting. Mula 1920s hanggang 1930s, naging bagong medium ang radyo para sa advertising, na ginangkat pati na rin ng lokal na mga produkto na nagiging isang mapagkakakitaan na negosyo ang radyo. Ang mga programa sa radyo noong 1930s ay walang dudang epektibong paraan ng pag-import ng Amerika sa Pilipinas. Ang mga programa ay musika, masiglang kwentuhan at maigling pagbabalita. Lahat ay ginaya ang mga programa sa Amerika noong panahon na iyon. Ito ang himpilan ng 92.1 DYIB Infinite Radio Calbayog. Serving the entire summer provinces. Hitik sa balita. Musika at impormasyon. Makatotohanan. Kahit sa gitna ng pag-unlad ng teknolohiya, nananatili pa rin ang radyo bilang isang mahalagang bahagi ng kultura ng Pilipinas. Sa bawat sulok ng bansa, maraming istasyon ng radyo ang patuloy na nagbibigay aliw at serbisyo sa mga Pilipino. Manila Broadcasting Company. Pinag-iisipan pa ba yan? Ito, bago. 107.5. Pinag-iisipan pa ba yan? 107.5. 107.5. 107.5. Win Radio. Subalit sa kasalukuyang siglo, may mga hamon ding hinaharap ang industriya ng radio. Ang paglaganap ng internet at iba't ibang digital na plataporma ay nagdulot ng pagbabago sa paraan ng pagtanggap ng impormasyon at aliw ng mga Pilipino. Ang transmisyon sa radyo ay sumailalim sa isang digital na pagbabago sa paglitaw ng internet noong huling ika-20 siglo. Ang internet radio ay umunlad bilang isang bagong medium sa paghahatid ng audio content na nagbibigay daan sa mga tagapagpalabas na maabot ang isang pandaigdigang audience. Major work coming up in the next hour. A symphony by this
wild things you're doing. Smash there. A two-car smash in Chirnside Park on the Maroondah Highway at Victoria Road. An oil spill on the road. On the Westgate outbound, a broken-down truck is blocking the left-hand lane under the Balti Bridge ramp. The King Living Ang sino man na may computer at internet connection ay maaaring maglunsad ng kanilang sariling internet radio station o podcast na nagdadala ng demokrasya sa paglikha at paghahatid ng content. Ang digital na kalagayan ng internet radio ay nagbibigay daan sa ilang pag-unlad at kakayahan na hindi makamit na sa tradisyonal na pagsasayang-papawid katulad ng mga hiling na kanta, mga live na diskusyon at inkresyon ng social media. Ang internet radio ay nagbibigay daan sa agarang komento at pakikilahok. Sir, ang dinideclare po nila kay Grab, 100 eh. Bilang po ng RTIA is 90,000. Opo. 91,100 po. 90 po yan sir, hindi po 91. Nagpunta na ako dito, binalik ko, kinulangan ko pa. Magandang hapon po, Mr. Isagani, na isang Grab driver. Magandang hapon po. Okay. Sir, bago ang lahat, paano niyo po nahanap itong wallet po? Nasa likod po siya ma'am ng upuan sa passenger side. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, marami pa rin ang niniwala sa tradisyonal na pamamahayag sa radyo. Ngunit ano nga ba ang suggestion at komento at pahayag ng mga estudyante sa kasalukuyang kalagayan nito? You know, in spite of the advancement of technology, the existence of television and other social media platforms, I believe that radio still play a pivotal role in informing the people regarding the current issues, the trending events across nations, especially people in isolated areas like islands, mga far-flung barangays. You know, it might seem like radios are not already in trend in urban cities like in here in Calbayog, but in some cases like in islands and other far-flung municipalities, radio po is still in trend. And in terms naman po sa current situations ng radios, I believe like comparing it before, mas secure yan ang radio, especially kay may na mga established na mga laws safeguarding the rights and protections of the journalists, especially the radio journalists, safeguarding the rights to press freedom and other benefits that could help actually the welfare of the radio broadcasters and other journalists in field of radio. Shout out on your situation. So currently, even though may doon mga nag-emerge mga technologies and digital, still and radio play nagamit siya important role in our society. They still relay messages and issues, especially mga napapanahong issue yan na sa mga tao, and radio is na accessible na for everyone, especially kay you can create your radio station not like so long ago na bagan may dagod lang mga station and mga radio bagan specific place for a radio station. Now even using a digital platform, everyone can access a radio, and through that nagiging updated na kita sa mga current issues, and then as a citizen of our country, it is our right to know this kind of issues. And sa pagkakaroon ng pag-unlad ng teknolohiya ay natulungan nito ang pamahayagang radyo ng Pilipinas sapagkat mayroong mga gadget or sa pagkakaroon ng internet ay natulungan nitong mas lalong pangpalakasin at paunlarin ang mga aspetong tumutulong para sa pagpapahayag ng mga impormasyon at balitang dapat ipahayag sa mga mamamayang Pilipino. Batay sa kanilang mga suhestyon at komento, pinapakita nila ang patuloy na pag-unlad at paglaganap ng radio sa Pilipinas. Batid mo ba na merong mga patimpalak na pinapanganahan ng Child at Department of Education para itaguy ang radio broadcasting sa Pilipinas, katulad dito? Mula sa ruang pambantaan, iwan-iwan, 102.9, sa mainit na balita
Di Neymar magtaray. Oo nga, hindi na lang mo iwasan. Ang bilang magtrabaho, bakit sa kumis na ako? Alam mo, kailangan talaga namin magpama sa mga ng kaibusan din ang hydration at pagkikitan sa oras ng paglabas. Tama ka dyan, kailangan din magdalaw lagi ng tubig at magsuot ng tamang panlabas sa araw. At huwag kalimutan mag-apply din sa Smith para protekta ng ating balat mula sa magbibiting na araw. Tama ka dyan, dapat tayo mag-iyan lalo ngayong tagilid. Mga kaibigan, sa panahon ng tagilid, huwag kayo magsunod sa mga payo at alabing mga paraan para protektahan sa inyong sarili laban sa matitigilit na panahon dito sa Pilipinas. Ang paalala ko kahit sa inyong DOH at ang hindi lang ito. Dito mo muli ang inyong Aris Castillo. At galing sa Delta para sa servisyon ng mga magpapaalala ng pahewa. Boses ng mas na ipapakinggan. Di ko yung Sa huli, ang pagsasampapawid sa radyo ay hindi lamang isang sulyap sa nakaraan, kundi pati na rin isang tanglaw sa kasalukuyan at patnubay sa hinaharap na pamamayag sa Pilipinas.